Ganda ng araw natin ngayon. Pambihira naman, oh. Makalipas ang ilang linggong walang hinto ang pag-ulan. Sa wakas, napakaswerte natin dahil sa araw ng ating day off. Ngayon, araw ng Martes, mga kainags, ano? June 23, 2026. Pinagpala tayo dahil napakaganda ng ating panahon. Nako po, Diyos ko po, ang ating kalangitan, kung napapansin nyo, ay clear na clear, hindi madilim. At ayon sa forecast, nako po, hanggang bukas, araw ng Wednesday, ay napakaganda po ng panahon. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Day off din tayo nun. At tapos, Biyernes, tsaka Sabado, muling babagsak ang ulan. Naku, dito sa Edmonton, Alberta. Naku naman talaga. At halos isang linggo uli, mga kainags, no? Ayon sa forecast, no? Naka-forecast uli na uulan uli. Naku, mataas ang porsyento na uulan ang panahon. Talaga naman. Ay, by the way, summer na po pala ngayon dito sa Canada, no? Alam ko, June 23, summer na yan. Official summer na yan, eh. Lagay muna natin tong ating bag dyan. Yan, naku, oo nga pala, mga kainags, ano? Balik tayo doon sa istorya natin, doon sa mga bumaha, ang basement. Naku, kami po ay nakikisimpatya sa inyo. Nung nag-vlog tayo ng about sa bumaha ang basement, naku po, si Mahal na Reyna po, nagbasa po sa nagtumingin siya sa Facebook niya. At ang dami pong nag-post na bumaha ang kanilang basement dahil nga sa walang hintong pagbagsak ng ulan dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Pero sabi nila, sa Calgary daw po, hindi naman daw po nag-uulan. Kumpara dito sa Edmonton, grabe ang ulan dito. Walang humpay. Teka, sindihan muna natin yung ating sasakyan. Kasi mainit na dito sa loob. Loob ng sasakyan natin. Buksan natin para pumasok ang hangin kahit papaano. So yun, mga kainags, kami po ay nakikisimpatya. Ako kasi hindi madali at hindi biro ang bumaha ang basement gawa ng walang humpay na ulan. Sobra. Malaki pong problema yan. Malaking problema, malaking trabaho, malaking abala at malaking gastos yan. Kasi may mga nagpost sa Facebook at yun, may mga vlogger din na nagpost sa Facebook dito sa Edmonton, Alberta, pati sa lugar na probinsya kung saan madalas mag-uulan. Dito sa Canada ay may mga bahay po na mangilan-ngilan. Pero tingin ko hindi mangilan-ngilan, halos marami, ano? At tayo po ay maswerte, yung bahay po natin ay hindi po pinasok ng baha. Maraming salamat sa Panginoon. At wala akong nakitang ni isang patak ng tulo or daloy ng tubig mula sa ulan na pumasok sa basement natin. Wala po akong nakita. Wala pong pumasok na tubig. Salamat naman. So yun, pero doon syempre may mga kababayan tayo dito or may mga nakatira dito sa Canada na talaga namang grabe ang laki ng problema. Yung iba nga po umiiyak. Umiiyak kasi nga po nasira yung may mga nasira silang gamit kasi yung iba hindi naman masyadong bumababa ng basement yan eh. 'Di ba pag nakatira ka minsan sa isang bahay, may basement ka, hindi naman po lahat ng mga nakatira sa bahay na mayroong basement bumababa po ng basement at binibisita yung basement nila. Minsan, magugulat na lang sila. Halimbawa, maglalaba sila. Kasi syempre, yung iba naman, pag naglalaba dito sa Canada, isang beses lang naman sa isang linggo. Halimbawa, dalawa lang kayo mag-asawa. Di ba? Busy kayo sa trabaho. Hindi naman kayo nakakababa sa basement. Bababa na lang kayo ng basement pag maglalaba kayo. Tapos pag baba nyo sa basement nyo, magugulat na lang kayo. Bakit baha na yung basement? Di ba? May mga ganong senaryo po no? Hindi katulad pag marami kayo, may mga nakatira sa basement, malalaman ka agad na may leak yung mga dingding or may tulo, Maaagapan ka agad. Tsaka syempre, pagka wala pong hinto ang ulan, nako syempre, kailangan i-monitor mo po yan. Kailangan umabsent ka sa trabaho para ma-monitor mo yung pagtaas ng tubig. Syempre, kailangan mo limasin yan. Paano mo kaya gagawin yun, mga kainags? Pwede kayo mag-comment. Paano nyo kaya gagawin nyo? Halimbawa, bumaha na yung basement ng bahay ninyo. Talaga mataas na yung tubig, Ano yung balde-balde, mano-mano? O kaya merong hose, o kaya merong yung hihigop, Kasi pag mag-aarkila ka naman ng hihigop ng tubig,
Siyempre, magastos yata yun, mga kainis, ano? Meron bang ganun, yung humihigop? Tapos, kailangan mo rin bumili ng humidifier. Yung humidifier para siyempre, higupin niya yung mga moist, no? Pag natanggal mo na yung, yung mga baha, kailangan patuyuin mo yung basement. Grabe yan, matrabaho yan. Magastos. So, kami po ay nakikisimpatya, no? Doon sa mga pinasok ang bahay, yung basement ng tubig. So alam ko po yung nararamdaman nyo kasi bilang isang homeowner. Alam ko po yan kung gaano po kasakit at kung gaano po kasakit sa ulo pag nagkaroon ng problema, especially baha. Halimbawa, yung mga hose o yung mga tubo ng tubig natin, di ba? Pag nagkaroon ng tagas yan, nako, ang bagsak po niyan sa basement. Magugulat ka na lang kasi nangyari sa akin yan dati nung nakatira ako sa Spruce Grove, no? Pumutok yung tubo ng tubig. Wala naman nakatira sa basement kasi unfinished basement yun, hindi siya finished, no? Bumababa na lang kami doon pag maglalaba. Nung temporary foreign contract worker ako, abay tumutulo. Baha, yun. Pinarenovate. Kaya malaking insurance ng bahay. Talaga. Pero syempre, magastos pa rin, mga kainis. Tsaka malaking abala yun. Tingnan nyo naman, mga kainags, ano? Napakaganda talaga ng araw natin ngayon, ano? Beautiful! Para tayo nakalaya sa kulungan dahil madilim ang mga panahon nung mga nakaraang linggo. May mga napanood din kami sa Facebook ni Mahal na Reyna, mga kainags, ano? Yung iba naman daw, kaya daw pinasok ng tubig, ulan yung kanilang bahay dahil daw nasira na raw yung mga pipe sa labas ng bahay, no? Yung pag-aari ng Edmonton, Alberta, Canada. City of Edmonton, di ba? May mga pipe yan, yung mga tubig. Pumutok daw yun. At yun daw yung naging dahilan ng pagpasok ng mga tubig sa mga bahayan. Naku, grabe, no? Tapos ang laki daw pala na magagastos. Halimbawa, mga kainags, kung sakaling nagmula doon sa bahay mo talaga yung tubig na pumasok dahil may sira yung mga wall ng bahay mo. Tapos inayos daw, may mga mga ginawa, renovation, grabe, ang laki pala daw ng magagastos, pero ang pinakamababa or minimum 10,000 Canadian dollars or 12,000 Canadian dollars, mga kainags, Yun daw yung magagastos ng may-ari ng bahay kung sakaling iparenovate niya yung bahay or kung sakaling ipahanap kung saan nagsimula yung baha. Kaya pumasok sa bahay nila. Although, parang sagot naman yata ng insurance yun. Tama ba ako, mga kainis? Sagot ba ng insurance yun pagka bumaha ang bahay? Alam ko sagot, no? Kasi, pag tumawag ka sa insurance, di ba, tatanungin sa'yo yan, kung magkano ba yung properties na mawawala sa'yo, kung sakaling mabaha or masunog. Di ba, tinatanong yan, magkano ba yung worth ng mga ari-arian mo, mga gamit mo. Di ba? Pero syempre, alam ko, pagka nag-claim ka ng insurance, parang tataas yata insurance mo, no? Tama ba? Yung babayaran mo monthly, no? Kaya importante talaga yung yung kumukuha ka ng yung magaling na yung mga well-experienced talaga ng mga nag-check ng bahay mo bago mo bilhin, 'di ba? Meron 'yan, di ba? Yung bago ka bumili ng bahay, mag-hire ka ng inspector. Titingnan ng inspector yung bahay mo. Kaya pala nung kumuha ako ng bahay, yung lumang bahay natin ngayon, talagang nag-concentrate yung inspector doon sa basement, mga kainags, Sa basement talaga siya nag-concentrate. Amoy niya pa nga, unang baba niya pa lang sa bahay, Alam niya kaagad, alam niya mga inspector yan, Amoy pa lang, kasi malalaman nila yan kung pinapasok ng tubig yung basement, sa amoy pa lang. Ang nangyari nung nag-inspect kami ng bahay na kinuha namin, itong bahay namin ngayon, na inutang namin sa bangko, na hindi pa bayad hanggang ngayon, pero awa ng Diyos, malapit na. Daming sinabi niya. Merong yung may-ari naglagay ng mga pabango, pabango sa basement. Kasi yung basement hindi naman masyadong especially pag mag-asawa na kayo, dalawang matanda. Kasi dalawang matanda yung may-ari ng bahay namin dati. Hindi na siguro nakakababa. Bihirang-bihira na lang, hindi na nalilinis, ganon. Yung mga carpet, mga lumang carpet tatagal na siguro nung ginawa yung bahay na yun pa yung carpet dati, May amoy na nga, di ba? Nabanggit ko na nakarang vlog natin.
Yung kaya nilagyan nila ng ano, mga pabango. Yung mga nakasaksak sa kuryenteng pabango. Tapos para syempre may hindi ano pag yung mga mag-i-inspect ng bahay may maayos, no. So yun. Tiningnan niya, kinapakapa niya, kinakamay pa nga nung inspector, no? Kinakamay-kamay niya yung mga flooring. Tapos tinitingnan niya yung mga dingding, kung may mga lamat kung may mga bakas nung pagpasok ng tubig mula sa labas ng bahay, no? Mga leak. Mga ganon, tinitingnan niya. Ay sabi niya, so far so good. Wala naman ako nakikitang, di ba? Kasi nga experience naman siya eh. Wala raw siya nakikitang mga pagbaha or kung ano pa man, kung ano mga nakikita niya. Yun nga lang napansin niya, medyo syempre kailangan maraming ayusin. Di ba? Maraming, kasi pag lumang bahay yan, syempre hindi pa naman ganun katulad ng mga bahay ngayon na updated na, di ba? So yun. Tapos yun nagustuhan ko. Sabi ko kunin ko na to. Kasi nga kayang-kaya yung presyo nasa 314 mga kainis noon time namin na yun Ngayon yung bahay namin na ngayon siguro mahal na noon. Siguro mga nasa less than mga 400 no. Siguro let's say sabihin natin mga 375 Canadian dollars na pa siguro yung presyo ngayon sa market value kasi tumatagal na. Tsaka tumataas ang ngayon mga kainis yung interest. So yun lang naman yung yun lang naman yung aking idea na tumaas na yung bahay. So yun, kaya importante talaga na ma-detect agad ng inspector yan. Meron namang iba, kakukuha pa lang ng bahay, tapos umulan nga ng ganyan, laki agad problema, kumbaga, parang less than a year pa lang nagbabayad ng bagong utang na bahay sa bangko, tapos ganyan kaagad yung ma-encounter, di ba? Sakit sa ulo niyan Problema kaagad, di ka pa nga tapos makapag-ipon Kasi nga syempre nagbayad ka ng 5%, kailangan mo magbayad ng 5% para di ba down payment. Tapos magkakaganyan pa yung problema sa bahay mo Para nakakawalang gana, nakakadismaya kaagad no. So ang sarap mga kainags Sarap doon sa mga nagkakaedad katulad ko. Pwede nyo pong itry ito. Napakasarap sa cardio exercise. Aray ko po, Panginoon. Ang bihira naman mga kahinags Mukhang tatagal ang pamamalagi natin sa labas ngayon nito. Enjoy natin yung araw. Nako, paano kaya ako makakaalis nito? Ay, matindi ang pagkakabirada ng mga sasakyan dito Tingnan natin kung makaalis tayo Bahala na si Batman. Masyadong dikit yung pagkakaparada ng mga sasakyan. Ayan, dumating na yung may-ari. Buti na lang dumating kasi nahirapan tayong umarangkada. Meron ding sasakyan sa likuran natin. Buti na lang sakto dumating sila. Kaya ako pag nagpark ako talagang I make sure may distansya dun sa aanuhan ko paparadahan ko kasi maiinis. Ito pala yung panghigop ng tubig Ito yung pwedeng gawin natin sa basement natin pag bumaha yung basement natin. Ganito yung panghigop para maalis yung tubig. Kain muna tayo. Tapos na tayong kumain mga kainags Tapos ang alam ko rin dyan sa mga insurance na yan mga kainags, kapag ang bahay mo ay nagkaroon ng baha galing sa loob lang ng bahay mo pag standard yung insurance na binabayaran mo, yun, sasagutin ng insurance yun, ng home insurance. Pero kung yung baha ay nanggaling daw sa labas, pumasok sa loob ng bahay mo sa basement, parang hindi yata sagot ng insurance yun. Parang gagastos ka ng sarili mong pera. Naku, di ba? May mga ganun pala unless kung ang insurance na kukunin mo yung mas mahal, kahit na yung tubig ay galing sa labas, pumasok sa basement mo, yun, mga ganun, sasagutin ng insurance yun. Pero kung, yun nga, nabanggit ko ulit, kapag ang insurance mo ay standard lang, tapos ay yung mga pipe mo, yung mga tubig, mga tubo ng tubig mo sa loob ng bahay mo, sumabog, nag-break, tumulo, bumaha yung basement mo, yun, sigurado yun sasagutin ng insurance.
Ganun pala yon kasi ginugil ko mga kainags, ano. Pero ngayon, katulad ngayon, yung nabanggit nga natin na pag-uusapan natin, maraming mga bahay na basement ang binaha na dulot ng ulan na pumasok mula sa labas ng bahay. So, hindi daw sagot ng insurance yun pagka standard insurance lang yung binabayaran mo. Laki palang problema, no? Pagka ganun. Tsaka yung ano, yung mga halimbawa, yung mga snow, natunaw yung mga snow. Tapos pumasok sa ano mo, bintana mo sa may basement, no? Nako po, tangin naman. Nangyayari 'yon. Umulan, walang humpay yung ulan. Tapos ay bumaha yung, 'di ba? Bumaha yung siyempre yung mga bintana ng basement niya, kalede lang ng lupa 'yan eh. Tapos pumasok yung tubig sa bintana ng basement mo, nangyayari 'yon, mga kainis, ano? Nako, 'yun, isa sa mga senaryong nangyayari 'yon. Problema rin 'yun. Kaya ako yung basement ko, nangyari na sa akin yun eh. Sementado yung lupa ko dati sa basement, sa may bintana ng basement ko. Aba napuno yung ano ko, napuno yung window well sa basement. Nako mabuti na lang nandoon ako, nilimas ko ng nilimas. Kung hindi ko nalimas yun, malamang pumasok na rin sa bintana ng basement ko yun. Siguro mga 7 years ago na yun. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko yung semento, nilagyan ko ng lupa at nilagyan ko ng damo. Para kung sakaling umulan ng umulan, lulusot lang yung tubig sa ilalim ng lupa, tapos isipsipin ng mga lawn grass natin. Naalala nyo ba yun? Yung lawn grass doon sa may tabi ng bintana ng basement ko. Kaya ganun ang ginawa ko. Ay, tapon na natin to ating... Can I try here? Here? Okay. Here? Please, thank you. Tsaka nga pala mga kainags, ano, yung bubungan din natin, yung roof ng bubong natin, ano. Nako, dapat pala pinapaayos ko na rin yun. Kasi sabi doon sa Google, kapag pinabayaan mo raw ang isang bagay, katulad yung bubong, negligence daw ang tawag doon pagka hindi mo pinapalitan. Kumbaga nalaman mong luma na, sira na, dapat daw papalitan mo. Kasi kung hindi mo papalitan, hindi daw sasagutin ng insurance yun pag nalaman ng insurance. Yan, pwede kayo mag-comment mga kainags, ano? Ang tawag doon, negligence. Ganon pala yun. Kaya hindi porke may insurance na tayo, kampante na tayo. Dapat pala talagang inaalam natin yung mga insurances na rules, no? Ako yung ano ko nga pala, shingles ko doon sa ano, shingles ko doon sa garahe natin. Dapat maayos ko na yun. Nako. Pero matibay pa naman yun. Hindi pa naman basta-basta papasukin ng ulan yun, mga kainags, kahit na nagtutuklapan. Tambay lang muna tayo dito sa mga kainags, sa parking area. Iniisip ko kasi, pagkatapos ng araw na to, may forecast nga na uulan, di ba? Paano uli kung walang tigil uli yung ulan? Kasi sabi sa forecast, itong week na to, dire-diretso na naman yung ulan. Siyempre, di ba, parang makakadismaya yan, no? Kakatanggal mo lang ng tubig baha sa basement ng bahay mo, di ba? Sobrang hirap na, pasakit na yon. Tapos uulan uli ng, di ba, ilang araw na namang walang hinto. O di siyempre, babaha uli yan kung wala pa tayong ginagawang di ba, paraan. O di ba, ang ginawa lang naman para matanggal yung mga tubig sa ilalim ng bahay natin is manu-manong tanggalin, di ba? Tapos nga pala, siyempre pagka bumaha yung mga bahay, hindi ka naman kaagad makakatawag ng niyan, yung hihigop, no? Hihigop nung magkano kaya bayad doon? Kung hindi pa dumating, kasi maraming mga basement ang bumaha na bahay dito. Siyempre, maghihintay ka ngayon. Habang hinihintay mo, kailangan limasin mo yon, babawasan mo. Especially pag walang tigil ang ulan, mano-mano, balde, no? Pasa-pasa kayo. Halimbawa, dalawa kayo mag-asawa, halimbawa, may edad na kayo, hindi na kayo masyado makabuhat ng mabibigat, Yun, nakakaawa, Tsaka siyempre, problema talaga yun, mga kainags, Grabe. O siyempre, ito nga, parating na uli yung ulan. 2 araw magmula ngayon, mga 23, 24, 25, sa June 26 daw, ayon sa forecast, uulan Pakita ko nga sa inyo para maniwala kayo sa akin. Hindi, para sigurado lang mga kainis, para makaano kayo sa akin, makarelate kayo sa pinagbububungan ako rito.
Ayan, oh. O, ayan mga kainis, oh, kung napapansin nyo, oh. O, kasi ngayon, today, maaraw, Wednesday, maaraw, Thursday, maaraw, pero pagpasok ng Friday, Saturday, yun, Saturday, Sunday, tsaka Monday, oh, walang tigil ang ulan. Ako, tingnan nyo yung porsyento, oh. Napakataas ng porsyentong uulan, ayan, oh. Kita nyo? Grabe, no? Yun ang yun ang poproblemahin na naman, syempre. Nalinisan mo na yung mga bahay, yung ilalim, lahat nalinisan mo na, napatuyo mo na lahat ng mga nabasang gamit. Pero dapat yan, pagka uulan uli, itong darating na ulan, itaas na uli yung no? Itaas yung mga, yung paano, yung mga sofa, no? Mga sofa sa basement, mga kama, gamit, no? Kailangan magawa ng paraan yan bago umulan uli. Ganun talaga. So ano lang to mga kainis, no? Hindi ako nangungutya, no? Kumbaga napag-uusapan lang po natin talaga yung realidad na nangyayari at yung mga mangyayari pa. Yung totoong nangyari po talaga. Napag-uusapan lang po natin. So hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo lagi. Hanggang sa muli po. Maraming salamat.